Nabulabog ang tulog ni Dahlia noong marinig niya ang pagring ng telepono mula sa tabi ng unan. Gumulong siya para kunin ito at sagutin ang caller. Hello? Ano yon? Dahlia, nasa dorm ka ba? Humihigbing sabi ni Gina. Puntahan mo naman ako ngayon oh. Kailangan ko ng tulong, emergency lang. Anong meron? Tanong niya dito. Bumangon siya at nagsimulang mag-unat. Dahan-dahan siyang kumilos para pumunta ng banyo. Hinilamusan niya ang sarili habang umiiyak pa rin si Gina sa kabilang linya. Gusto ng boyfriend ko na ipalaglag namin ng bata. Dahlia, natatakot ako. Bunyag nito. Tuluyang nagising ang kanyang diwa. Binilisan niya ang paghablot ng mga susuotin at iniwan ang damit na pantulog sa sahig para agad na masaklolohan ng kaibigan. Papunta na ako, Gina. Paalam niya bago pinatay ang tawag. Wala nang masasakyan sa mga oras na ito kaya mas pinili niyang tumakbo. Wala siyang ibang dala maliban sa pitakang may laman na ilang libong piso at susi ng kanyang dorm. Tumakbo si Dahlia hanggang makarating sa kabilang barangay. Sinalubong siya ni Gina sa labas ng apartment nito. Sa kanilang dalawa, si Gina ang madiskarte at wais. Mataas ang level ng obserbasyon nito. Malaki ang agwat nila dahil kung tutuusin, mas sanay si Dahlia sa mabibigat na gawain kaysa sa paglutas ng mga problemang dapat pinag-iisipan ng mabuti. Noong isang buwan, nakabili ng iPhone itong kaibigan niya. Branded ang suot nitong damit at laging kumakain sa mamahaling restaurant. Noong magtanong si Dahlia, inamin nito ang totoo. Nakabingwit ng isang negosyante si Gina. Hindi na nito kailangan magtrabaho sa salon at makipagplastikan sa mga customers para lang kumita ng malaki sa tip. Akala pa naman ni Dahlia, dahil sa nakilala nitong lalaki, may kaibigan na siya makakaahon sa kahirapan. Kaya laking gulat niya nang marinig na pinipilit itong magpalaglag si Gina. Akala ko ba, pananagutan ka niya oras na mabuntis ka? Sinabi mo sa akin yan, di ba? Gigil na sabi niya dito. Hindi man niya gusto ang napili nitong landas sa paghahanap ng love life. Wala siya sa lugar para pigilan nito. Lalo pa kung mukhang maayos namang kausap yung boyfriend ni Gina. Hindi pa sila nakikita noon, pero ayon sa kwento ng kaibigan niya, mapagbigay daw ang lalaki at napakalambing. Akala ko rin eh. Malay ko bang magbabago ang isip niya. Natatakot ako, Dahlia. Ang sabi may gagawin siyang masama sa akin kung magmamatigas ako. Baka ipapatay ako ng lalaking yun. Umiiyak na sabi ni Gina. Hindi na nito mapigilan ng luha, pati na ang uhog sa kusang pagtulo nito. Iniwas ni Dahlia ang tingin at napakunot noo. Bakit ba parang ang lupit ni Diyos sa batang dinadala mo? Ano ngayon kung nandiyan ang baby? Kung ayaw niya, edi itago mo muna. Lumayo-layo kayo rito, may buhay na yan. Gina, sayang naman. Bulalas niya. Naumid ang babae. Hindi ito makasagot ng ilang segundo bago umamin sa wakas. May pamilya na siya, Dahlia. Oras na malaman ng misis niya baka hiwalayan siya noon tapos gantihan ako. Natutop ni Dahlia ang bibig. Hindi niya kayang tignan ng kaibigan ng hindi nanghuhusga. Alam mong may asawa siya pero pinatulan mo? Nagdadabog itong pumasok sa bahay. Hindi mo naiintindihan eh. Ano ngayon kung may asawa na siya? Ang akin lang naman, gusto ko mabigyan ng pera kahit konti. Wala naman talaga ako intensyon na mabuntis nung una eh. Anong balak mo ngayon? Wala nang silbi kahit papagalitan niya ito ng paulit-ulit. Tapos na ang nangyari at ang resulta na lang ang naiwan. Kaya pala na kaya nitong bayaran buwan-buwan ang napakagandang apartment nito. Yun pala, kabit si Gina ng isang negosyante. Naduduwal si Dahlia sa isip pa lang. Kahit sa panaginip, hindi niya kayang gawin ang manakit ng kapwa niya babae. Ayaw niyang balikan siya ng karma. Hindi ko pa alam. Gusto ko sana magtago rito sa syudad. Ang kaso ang sabi sa akin ng boyfriend ko, alam na ng misis niyan tungkol sa akin. Yung mga mayayaman na yan, karamihan sa kanila may koneksyon sa mga kriminal. Kasi kapag kailangan nilang burahin ng isang tao, itatawag lang nila tapos na agad ang trabaho.
Salaysay ni Gina. Napahila mo siya ng palad. Sana inisip mo muna yan bago naging kabit, Gina. I'm sorry. Siguro wala kang alam pagdating sa pag-ibig kaya ang dali-dali sa'yo para husgahan ako. Pero totoong seryoso kami sa isa't isa, no? Akala ko pa nga iiwan niya yung babaeng yun para sa akin eh. Hinilot ni Dahlia ang sentido bago inatasan si Gina na magligpit. Kailangan mo umalis habang maaga pa. Kunin mo lahat ng importanteng gamit dyan para maihatid kita sa terminal. Teka, kukunin ko yung 2 kong maleta. Pinigilan ni Dahlia ang kaibigan at mariin itong pinagsabihan. 2 bag lang, Gina. Tatakas ka, hindi magbabakasyon. Tumango ito bago nagtatakbo papasok ng kwarto. Sumilip siya sa labas para tignan kung may mga tao bang umaaligid sa apartment. Kahit siya, napapraning sa kagagawa ni Gina. Maaga pa ang shift niya sa trabaho mamaya. Pero kulang-kulang na ang kanyang tulog. Di bale, oras na maging ligtas si Gina wala na siyang aalalahanin. Okay na ba lahat yan? Tanong niya sa babae nung matapos ito. Oo, babalikan ko na lang iba oras na wala ng problema. Dinala ni Dahlia ang 2 bag at pinasunod sa kanya ang kaibigan palabas ng apartment. Maglalakad ba tayo, Dahlia? Ang dilim-dilim. Daing ni Gina. Hindi niya ito pinansin. Mas piniling lakihan ng hakbang. Malayo-layo pa ang terminal ng bus. Kahit anong bilis ni Dahlia at Gina, inabutan pa rin sila ng liwanag sa daan. Hindi punuan ng bus patungong probinsya nung araw na yon. Kaya matyagaan din ang kanilang paghihintay. Habang nagbabayad ng tiket, naisipan ni Dahlia na questionin ng kaibigan patungkol sa sinasabi nitong boyfriend. Anong pangalan niya? Saan siya nanggaling? Anong klaseng negosyo meron siya? Yamot na nag-iwas ng tingin si Gina. Hindi ko masabi ng diretsahan, okay? Private na tao yung boyfriend ko. Ex na dapat ang tawag mo. Hindi ka nga magawang ipagtanggol eh. Tiningnan siya nito na ilang segundo bago umirap. Nagugutom ako, Dahlia. Ibili mo ako ng burger dyan ta sasabihin ko sa'yo. Agad siyang naglabas ng pitaka at inasikaso ang order ng kaibigan. Kilala mo naman si James Fielder, di ba? Pahapyaw na sabi ni Gina. Well, hindi siya lumalabas lagi kaya baka wala kang idea pero ang pogi nung kasama niya. Medyo may edad na pero kapag naglambing talagang manghihina ka. Ate, buntis po tong kasama ko kaya wag masyadong damihan ng sauce ha. Request ni Dahlia bago binalingan si Gina. Okay na yung order mo. Di ka naman yata nakikinig eh. Nakikinig ako okay. Pero ano pa ang silbi ng James Fielder na yan? Magpapakita pa ba yan ngayong buntis ka? Malamang maglalaylo muna siya para hindi mo mahanap sa daan. Malaking dagok sa pamilya nila kapag lumantad ka sa publiko. Pahayag ni Dahlia bago uminom ng kape mula sa isang dispenser. Di ka pa rin nagbabago? Ang hilig mo sa mga cheap. Ayan tuloy, hindi ka makamit ng mayayamang lalaki. Kung ako sa'yo, dapat nagpapaganda ka eh. Maglakad-lakad ka sa commercial street para naman malaman ng lahat na available ka. Saad ni Gina sa kanya. Tapos 2 na tayo magiging kabit, ganun ba? Simpleng tanong niya bago pinapasok ng bus ang kaibigan. Sumakay ka na pagkatapos maluto niyang order mo. Magpahinga ka kasi hindi ka nakatulog kanina. Salamat, Dahlia. Alam mo, ikaw na talaga ang pinaka-loyal na best friend ko. Ang iba niyan, hinusgahan na ako eh. Ang totoo? Nahusgahan na kita sa utak ko. Gaga ka, Gina. Pero ano magagawa kung aawayin lang kita imbis na tulungan? Sige na, pumasok ka na. Magbagong buhay ka ha. Magkakaanak ka na oh. Tumangulang ito bago pumasok ng bus. Natapos sa wakas ang problema. Nagring ang telepono, hudyat na ilang oras na lang magsisimula na ang shift niya bilang sales lady sa mall. Hindi na siya umuwi pa ng dorm at dumiretso na sa trabaho. Mabuti na lang. At iniiwan niya lagi roon ang isa pang uniforme. Pinirmahan niya ang logbook bago tumayo sa tanggapan ng department store. Pinagmasdan niya ang mga taong dumadaan. Lahat ay kung saan-saan dumadapo ang tingin. Karamihan may dalang shake o snacks bilang almusal. Tapos si Dahlia. Tanging kape lang ang laman ng sikmura magmula pa kanina. Tiniis niya ang gutom hanggang sa dumaan ng 11:30 at halos magdilim na ang kanyang paningin.
Hindi na rin biro ang pamimilipit ng kanyang tiyan. Natuon ang kanyang mga mata sa dalawang lalaki na naglalakad papasok sa kanilang department store. Ang isa, may katandaan na nasa halos 50. Samantalang ang isa'y mas bata ang edad. Tingin ni Dahlia nasa 30 years old ito. Nilagpasan nila ang kanyang pwesto at bumati ang karamihan. Good morning, Mr. James Fielder. Good morning, Mr. Felipe Calderon. Nagpanting ang tenga ni Dahlia. Sinamaan niya ng tingin ng James Fielder na yon, hanggang sa mapansin niya ang mga kasamahang nakatingin dito. Hoy, makatitig ka dyan. Parang lalamunin mo ng buhay sa Sir James, ha? Sabi ng katrabaho niyang babae. Saan pupunta yung mga yon? Saan pa ba? E di kinamam sa taas. Mukhang may pag-uusapan silang importante tungkol sa mall. Ganun ba? Ngayon ko lang ulit nakitang pumasok yun dito. Hindi kaya may hinahanap siya mula sa salon? Pag-uusisa ni Dahlia. Sino namang hahanapin niya doon? Imposibleng may babae yan sa Sir James dito. Panigurado hindi mga pipitsugin ng tipo niyan. Bet niya yata yung mga galing sa abroad. Mga iredera, beauty, ganon. Baka tinamaan ng lintik. Kapag na-attract ka sa isang tao, mahirap na tanggalin yon. At saka, hindi lang naman mayayaman na magaganda eh. May kaibigan nga ako, Miss International din ng beauty, at galing sa probinsya. Giit ni Dahlia bago umatras, at nagpaalam sa mga kasamahan na magbabanyo muna. Babalik ako agad magbabanyo lang saglit. Uy, bilusan mo girl mababagot kami dito kung babagal-bagal ka. Agad na sinundan ni Dahlia ang dalawang lalaki kanina. Humiwalay ang matanda mula kay James at pumasok sa isang silid. Nagpatuloy si James sa isang pribadong banyo. Maingat ang bawat takbang ni Dahlia sa pagsunod hanggang sa makorner niya ito sa isang cubicle. Miss, isa ka ba sa mga cleaner nila dito? May dumami sa stall na to. Hindi man lang nag-flush bago umalis. Kailangan nag-check kayo every now and then. Kumuha siya ng mop at mabilis itong hinampas sa ulo ng lalaki. Ba't di mo panindigan yung kaibigan ko, ha? Pamilyadong tao ka na pero ang kati-kati mo pa rin? Ito ang sayo! Gigil na sabi niya habang pinaghahampas ito ng mop. Nanlaban si James, sinunggaban ang kanyang muka. Nagsabunutan sila sa loob ng banyo. Ano ba ginawa ko sa'yo? Bitiwan mo ako habang may awa pa ako nararamdaman. Hindi dahil babae ka, hindi kita papatulan. Hindi nagpasindak si Dahlia. Magkasing lakas lang sila kung tutuusin. Ano? May gana ka pa mga jot pero kapag nakabuntis ka, dinadaan mo sa pananakot? Iisa-isain ko yung buhok mo gamit ang puller. Tili niya bago kinaladkad si James papunta sa stockroom. Kumuha siya ng walis at inambahan itong hahatawin. Ano, balak mo magtawag ng pulis? Sino di magtatawag ng pulis kung ganyan ka kaumasta? Nadadaan ako sa matinong usapan. Napahilamos ng palad si James. Sino raw ba yung nabuntis ko, ha? Gina Lopez, ang matalik kong kaibigan. Tumirik ang mga mata ng lalaki. Is she a businesswoman? Nagmamayari ba siya ng isang malaking kumpanya rito para makilala ko siya? Nasaktan si Dahlia para sa kaibigan. Pinuntis mo yung kaibigan ko at ngayon magkukunwari ka na hindi mo siya kilala? Isusumbong kita sa asawa mo. No shit, woman. Sino ba nagsabi sa'yo na may asawa ako, ha? Sinabi sa akin ni Gina may asawa ka na raw. Di ako yon. Wait, blonde pa ang buhok niyang kaibigan mo? Nasa 25 pataas sa edad? Oo. Napailing si James sabay hilamos ng palad. Si Sir Felipe Calderon ang boyfriend ng kaibigan mo, okay? Mahilig yung mag-girlfriend ng bata sa kanya. Hindi mo man lang nilinaw sa kaibigan mo bago mo ako sinugod dito, you freak. Ide-demanda kita. Niloloko mo ako. Pangalan mo ang binanggit ni Gina, wala nang iba. But I'm not married. Dapat talaga. Hindi ko pinaghintay sa babaeng sekretary ko. Ipapadakip kita. Mabubulo ka sa kulungan. Nang gagalaiting sigaw ni James, tumakbo si Dahlia. Nilisan niya ang banyo bago pa sila dumugi ng mga tao at tumalilis pababa ng mall. Hindi na siya nagpaalam sa kanyang supervisor dahil alam niyang tanggal na siya ngayon pa lang. Maswerte nga siguro kung di siya ingunudgod ng amo sa kubeta. Tinawagan niya si Gina nung makarating sa dorm. Ano pangalan na ex-boyfriend mo? Ha? Kala ko ba kakalimutan na dapat? Pinapaalala mo na-miss ko tuloy siya. Biro nito. Sabihin mo na lang kung sino, Gina, nakakabwisit ka.
Oo na, basta wag mo ako i-judge ha. Si Felipe Calderon, talaga bang wala kang idea kung sino siya? Usap-usapan lagi sa floor namin lahat tungkol sa kanya. Matanda na pero may asim pa. Napasabunot si Dahlia sa sarili. Kinuwento niya kay Gina ang nagawa kanina. Laking gulat niya dahil nakuha pa siya nitong pagtawanan. Yan kasi, masyadong pakialamera. Gusto ko lang naman makatulong sa'yo, no? Sasabihan mo pa akong pakialamera? Sino ba ang tinawagan mo kagabi? Kung ayaw mo pala akong sumausaw, sana sinarili mo na lang yung problema mo. 'Di ba? Inoobliga mo akong pumunta tas ngayon yan lang ang sasabihin mo? Natahimik si Gina. Asar na umirap si Dahlia habang nagtatabi ng gamit na dadalhin. Duda niya may wanted poster na siyang nakakalat sa buong rehiyon. Baka may reward na nakahanda para sa taong maghahatid sa kanya sa James na yon. Sorry na. Gusto mo bang pumunta dito sa amin? Baka magustuhan mo. Mas safe naman dito kaysa dyan sa syudad. Mungkahi ni Gina. Wag na. Nagamit ko na ang pera ko sa'yo. Kailangan mag-ipon muna ako ng panibago para may pocket money. Sige. Basta kapag kailangan mo ng mauuwian, bukas ang bahay namin. Pasensya na sa nasabi ko kanina. Oo na, wala yon. Binaba niya ang tawag. Inilagay sa blacklist ang numero ng kanyang supervisor at mga kasamahan sa trabaho. Lahat sila salitan kung tumawag. Gusto malaman kung ano raw bang pumasok sa kanyang kokote at nagawa niyang sugurin ng James na yon. Nagpatuloy si Dahlia sa pagliligpit. Umaasa siya na kapag nagtago siya na matagal, makakalimutan sa wakas ni James ang nangyari. Lumipas ang 2 linggo at hindi pa rin binibitawan ni James ang inis na nangyari sa mall noong nakaraan. Masama ang timpla ng kanyang mukha habang sumasakay sa kotseng nakaparada sa tapat ng bahay. Binubulabog siya ng katotohanang may babaeng nanakit sa kanya at gumagala ito sa daan ng malaya. Hindi siya ang tipo ng tao na mahilig sa gulo. Hanggat maaari, umiiwas siya sa iskandalo alang-alang sa puso ng kanyang ina na nag-uumpisa na makalimot dulot ng katandaan. Kaya isang malaking palaisipan kay James kung bakit bigla na lang may nanakit sa kanya sa mall. Sir, may lida po kami tungkol sa babaeng yan. Pag-uulat ng kanyang sekretarya, dakpin niyo at dalhin sa bahay. Paiyakin natin ang dugo ang kriminal na yon. Inayos si James ang lapel na suot sa suit at sumandal sa backseat. Kumalma sa wakas ang pag-alo ng kanyang kilay, mukhang makakaganti na rin siya, kaya nakangiti siya ngayon. Nalalapit na ang paghaharap nila ng babaeng yon. Kasalukuyang naguhugas ng plato si Dahlia sa isang karinderya noong tabihan siya ng 3 lalaki na hindi niya kilala. Noong una akala niya customers ang mga ito. Hindi niya inasahan na sapilitan siyang kakalad ka rin ng mga ito at isasakay sa van. Agad niyang naalala ang atraso kay James. Ito lang naman ang ginalit niya ng husto. Imposibleng ipapahanap siya ng kanyang amo sa mall, kaya ito lang ang posibleng mastermind sa kanyang pagkakadakip. Sir, humihingi ako ng tawad. Hindi ko naman po talaga sinasadya. Nagkamali lang ako. Lahat naman ng tao nagkakamali kasi walang perpekto sa mundo. Sige na po. Umiiyak na sabi niya. Kumuha ng busa lang isa sa mga lalaki at pinasok yun sa kanyang bibig. Tumahimik ka. Sana inisip mo yan bago mo sinugod si Sir James. Dapat magpasalamat ka nga eh. Hindi sa kulungan agad ang bagsak mo. Kung hindi sa kulungan, saan sila pupunta? Mukhang mararanasan niya na ang ganti ng isang mayaman. Baka ipapasok siya sa drum at pupunuin ng simento sa kaihuhulog sa dagat. Bumiyahe sila ng halos ilang oras. Sa loob ng maikling panahon na yon, walang ibang inisip si Dahlia kundi ang masasayang alaala niya sa mundo. Kung mabibigyan siya ng pangalawang pagkakataon, hindi na siya magpapadalos-dalos. Aalagaan niya ang katawan at hindi magpupuyat o magpapagutom para hindi magdelirio sa gitna ng trabaho. Sayang lang, hindi niya na magagawa ang mga bagay na gustong-gusto niya noon. Nandito na tayo. Bumaba sila habang tangay ang likod ng damit ni Dahlia. Halos magapang siyang pumasok sa damuhan hanggang sa makarating sa napakalaking bahay. Tanghali na kaya masakit ang pagkaskas ng damo sa kanyang balat. Be gone, demons! Sigaw ng isang ginang bago humampas sa kanilang malakas na agos ng tubig mula sa garden hose. Pakawalan niyo ang babaeng yan at harapin ang inyong mga kasalanan. Ma'am, good afternoon po.
Simpleng bati ng isa sa mga lalaki bago nagpunas ng muka. Si Sir po, hindi pa ba dumarating? Hindi sila pinansin ng ginang at mas pinili nitong tulungan si Dahlia. Tinanggal pa nito ang busal sa kanyang bibig. Iha, ligtas ka na. Ma'am, balak po nila ako saktan. Tulungan niyo ho ako. Pagmamakaawa ni Dahlia. Sure, tutulungan kita. Gusto mo bang idemanda natin silang lahat? My son, James is a good man. Kapag humingi tayo ng assistance sa kanya, wala ka nang babayaran. Mas lalong nawala ng kulay ang mukha ni Dahlia. Anak niyo po si James? Oo naman. Siya nag-iisa kong anak. Born in the Philippines. Amerikano ang ama. Hintayin natin siya, ha? And you boys, maghintay kayo sa pagbabalik ni James. Opo, ma'am. Hindi na maisara ni Dahlia ang bibig dahil sa pag-iyak. Akala niya nagbibiro lang ang ina ni James pero nung mapansin niya na, hindi ito kumpiyansa sa bawat kilos at tila ba may gustong sabihin na hindi maituloy, alam niyang may posibilidad na may iniindang sakit ang ginang. Pasensya ka na kung may nakaligtaan ako, ha? My son always tells me kapag nahaharap ako sa kahit sino, sabihin ko agad na may sakit ako. Para maintindihan nila kung ba't kakaiba ako minsan. Nakakalimot na ako, iha. Pagkumpirma nito sa kanyang hinala. Here, your clothes. Ibinaba ni Dahlia ang tingin at tatawa. 2 blouse pang binigay niyo. Ito lang isa ang kailangan ko. Salamat po. You're welcome. Hintayin natin ang pag-uwi ng anak ko. Ano nga po pala ang pangalan niyo, ma'am? Imelda. Ikaw, who are you? Dahlia po. Hinintay siya ng ginang na matapos sa pagligo bago sabay silang umupo sa sala. Nag-umpisa ng mga talang labi ni Dahlia sa takot. Kung kakapit siya kay Ma'am Imelda, baka magbago pa ang isip ni James at kaawaan siya. Kailangan niyang maghanap ng paraan para makatakas. Excited namang umuwi si James dahil sa natanggap niyang balita. Nahuli na ang babaeng sumugod sa kanya sa mall. Ang pangalan nito ay Dahlia at ulila itong lubos. Sabihan niyo sila na huwag papuntahin si Mama sa bahay. It's Monday, kaya baka maisipan niya bumisita ngayon. Tungkol dyan, sir. Nasa bahay na po si Ma'am Imelda. Doon daw po siya makikitira sa inyo dahil tapos na yung pagpapagaling niya sa ospital. Natigilan si James. Ano sabi mo? Maagang bumisita si Ma'am. Akala niya, death anniversary ngayon ng papa niyo. May dala siyang maleta. Sabi ng tauhan niyo doon. Sabihan mo sila na umikot. Dali na lang sa isang warehouse ang babaeng yun. Hindi siya pwede makita ni Mama. Baka kung ano pa isipin niya. Nababahalang sabi ni James. Sir, nasa bahay na po sila. Bumaba ng sasakyan si James at agad na pumunta sa tanggapan ng kanilang bahay. Sinalubong siya ng iilang katulong. Tumango siya sa mga ito bago dali-daling pumasok ng living room. Nadatnan niyang tumatawa ang ina habang kumakain si Dahlia. Ang babaeng nanakit sa kanya kamakailan lang, kumakain ng appetizer sa sarili niyang pamamahay. Hindi ito katanggap-tanggap. Ma, don't trust blindly. Siya ang dahilan kung ba't ako umuwing may pasano na karaang linggo. Agad na kumunatang noon ang kanyang mama. Ganyan ba kita pinalaki, James? Hindi ka na ba marunong bumati ngayon? Good afternoon, ma. Inginuso ng kanyang ina ang pwesto ni Dahlia. Napilitan siyang batiin ito. Good afternoon. Hello po. Nag-init ang mga mata ni James. Anong hello? Hindi siya madadala ng simpleng pagbati. Kailangan niya makaganti. Ma, I need to talk to you alone. Okay, iha. Sumama ka na muna kay Manang Letty sa kusina. May sadya sa akin si James. Talagang nakuha pa ng mama niya na magpaalam sa Dahlia na yan? Ma, naalala niyong may nabanggit ako na nakit sa akin sa mall? Siya yun. Nagsumbong ka ba sa mga otoridad? Dapat nag-file ka ng case against her. But I don't want to waste time and money on a case, Mama. Kung ganon, edi hindi naman pala malala ang bugbog na nakuha mo? Kasi kung talagang mahalaga sa'yo regardless of how much it will cost you, kakasuhan mo. Kaso wala. Hinayaan mo lang. Baka naman gusto mo lang talaga na gumante sa ibang paraan kaya ka nagkakaganyan. Manaman, alam niyo ba kung gaano kapaitang humarap sa mga pulis at sabihin na nabugbog ako na isang babae? Yan naman pala ang rason mo. Yes, satisfied na ba kayo? Hindi pa.
Now you will tell me, paano ka babawi sa kanya? Hindi ko pa ho alam. Baka iniisip mo ipabugbog din siya. Hindi ba itatama ang isang pagkakamali kung gagatungan mo ng isa pang kasalanan? Tumirik ang kanyang mga mata dahil sa pagkaasar. Ano ba ang dapat kong gawin, ma? Bakante ang lupa ron sa kanang bahagi ng estate mo. Ang taas-taas na ng mga damo. Ba't di mo ipaubos sa kanya yon? That's honest and harmless. Suhestyon ng kanyang ina habang pinipindot ang remote ng TV. That's brilliant, ma. Anong brilliant? You should tell me what's that all about. Napawi ang matamis ng ngiti nito at napalitan ng isang nag-aalangang tingin. Sa isang iglap nalimutan nito ang kanilang usapan. Dahil lang sa saglit nitong panonood ng TV, hindi niya na ito makausap tungkol kay Dahlia. Ang sabi ko, ang galing ng plano niyo para sa death anniversary ni Papa. Alis na po ako. Tumayo siya at nagpagpag ng pants bago humalik sa pisngi ng ina. Sabay tayong kakain ng dinner mamaya. Sure. Bumaba si James at hinarap ang babaeng pinipigilan ng kanyang mga tauhan. Mukhang nagtatangkang tumakas ito. Kahit tumingi ka pa ng tulong sa mama ko, wala ka mapapala doon. Nakakalimot na siya. At kapag minalas ka, baka imbis na tulong, mas lumala pa yung sitwasyon mo. She can be kind and mad in a span of seconds. Miss. Banta niya habang naglalakad papalapit. Ngayon, pag-usapan natin kung paano mo pagbabayaran ng ginawa mong kasalanan sa akin. Namutla si Dahlia. Sir, pasensya na po talaga. Akala ko po kasi ikaw yung nakabuntis sa kaibigan ko eh. Ang sabi raw po papalaglag yung bata kaya nagalit ako. Excuses. Dapat di ka naging tanga pero ano magagawa natin? Tapos na ang lahat, di ba? Umismid siya bago nagpatuloy. Kaya eto, may papagawa ko sa'yo para quits tayo. May lilinisan kang bakanting lote doon sa bandang kanan nitong bahay. Dapat ikaw lang mag-isa. Ayoko mag-hire na ibang tao. Kuripot ako. Ilang metro yon? 200 metro. Malaki-laki ang lupang ito. Kaya sana linisin mo na maigi. May paggagamitan si mama nun. Kaya dapat by the end of this month, matapos na siya. Na ako lang mag-isa? Gusto mo bang tulungan kita? Sino bang inagrabyado mo? Natahimik ito sa wakas. Waging umiti si James sabay tapik sa balikat ni Dahlia. Sa susunod, mag-isip ka ha? Hindi lahat ay mabait gaya ko. Inaya siya ng sekretarya na umalis na. Iginaya naman ng mga tauhan si Dahlia papunta sa tulugan ng mga kasambahay at binigyan ng tools para sa pagtatabas ng damo. Napatawa si James. Gusto niya tuloy na bilisan pa ang deadline ng paglilinis ng babaeng yon. Makakaya ba nitong tapusin sa loob ng 1 linggo ang pinapagawa niya? Lumipas ang pangalawang linggo ni Dahlia sa bahay ni James. Naging mabait sa kanya iba pang trabahante kaya inakala niya magiging payapa ang pagtatabas niya ng damo sa bakanting lote. Nung malaman nila kung anong kasalanan, bumaliktad ang trato sa kanya ng iba. Dahlia, pahugas ako nitong pinggan. O, baka bigla mo na lang din ako hampasin ng map ha? Nagsasabi ako na maayos. Napailing na lang siya. Mamaya na sana pag-uwi ko. May tinatapos pa kasi ako eh. No ba yan? Di marunong makasama? Tayo-tayo lang naman nandito. Tatanggihan mo pa ako? Grabe ka. Tinabig ni Dahlia ang babae para akuin ang pinggan. Pagkatapos noon, pumunta na siya sa bakanting lote, dala ang isang punyal at grass cutter. Sinimulan niya ang pagtatrabaho. Nung sumapit ang tanghali, naghintay si Dahlia na may tumawag sa kanya para kumain pero walang nagpunta. Umupo na lang siya sa tabi at uminom ng maraming tubig. Ba't di ka pumunta sa bahay? Tanong ni James na nakamasid sa kanyang likod. Nilingon niya ito at saglit bago bumati. Magandang tanghali po, Sir James. Di mo pa rin sinasagot ang tanong ko. Ba't di ka umuwi para kumain? Nagmamatigas ka ba? Is this your way of rebelling against me? Pag-uusisan nito bago umupo sa kanyang tabi. Hindi ho. Nahihiya ako makisali sa mga kasambahay na nandun. Pumupunta lang ako kapag inimbitahan nila akong kumain. Siguro nakalimutan nila. Ang sabi nila, tumanggi ka raw dahil ayaw mo sa luto ni Aling Letty. Kailan ba ako tumanggi sa pagkain? Lalo na kapag masarap tapos maganda yung pagkakahain sa plato. Pero ikaw, kung saan ka mas maniniwala? Huminga siya ng malalim at nagpatuloy sa pagtatabas ng damo. Buong maghapon siyang inobserbahan ni James.
Hindi niya mawari kung sadyang gusto lang talaga nitong makita ang paghihirap niya o naistatwa lang sa kinauupuan ng binata. Pero nung dumilim na, sinamahan siya nito palabas. Napag-isipan ko na maayos. Di na ako galit sa'yo. Actually, hindi naman talaga kailangan putulin ang damo dito. Gusto ko lang makita magsisi ka sa ginawa mo sa akin. Ba't nagbago ang isip niyo? Kasi wala namang bayad tong ginagawa mo. I'm a businessman. Yung sugat ko matagal na nagkilom pero ikaw baka abuti na mahigit 1 buwan dito. Gusto mo ba yon? Hindi rin. Kung ganun ho, anong balak niyo? Would you like to work under me? Baka may bakanteng posisyon sa isang factory namin. Magbagong buhay ka. Tapos huwag ka na ulit maipagkaibigan sa mga taong gaya ng Gina na yon. Nakuha pa nito magangat ang kilay matapos sabihin yon. Tumango si Dahlia at excited na isinauli ang tool na hiniram. Pag-iigihan ko yung trabaho ko. Hindi na ako gagaya sa dati. Mag-iingat ako tas hindi ko ipapahiya ang pangalan mo. Hindi ko na rin kukontakan yung kaibigan ko. Promise yan. Pagpayag niya, bago pa man magbago ang isip ni James. Naglahad ito ng kamay. We're finally friends, okay? Friends po. Naiintindihan ni Dahlia na ito'y pagpapakita lang ng kabaitan ni James. Hindi talaga nito gusto makipagkaibigan, kundi para lang tapusin na ang alitan sa pagitan nila. Kung nandito siya araw-araw, edi paulit-ulit lang maaalala ni James ang nangyari, imbes na makalimutan ng lahat. Mabuti na lang, hindi ito malupit. Alright, see you tomorrow. Agahan mo ang pagpunta dito para maisabay kita papunta ng factory. Goodbye, Dahlia. Bye, Sir James. Ngayon lang siya natuwa sa mukha ng mga tauhan ni James. Nagpaalam din siya sa mga ito bago kumaripas ng takbo. Kung sino pa ang inagrabyado niya, siya pa rin palang magbibigay sa kanya ng oportunidad sa trabaho. Mabuti na lang at naawas sa kanya ito. Kung nagpatuloy ang pagtatabas niya ng damo, baka palayasin na siya sa apartment dahil matagal na siyang hindi nagbabayad ng renta. Kinabukasan naging malaking usap-usapan sa mga tauhan ni James ang kanyang bihis. Dati kasi nakukontento na siya sa isang butas na sando at maong na pants. Ngayon porma lang kanyang damit at maayos ang pagkakaipit ng buhok. Anong gagawin mo? Balak mo akitin si Sir James to? Hindi madadala ng baby powder mo yon. Hanggang dito amoy Johnson's ka. Inilabas ni Dahlia ang kulon na kanyang dala at nag-spray ng kaunti. Juicy kulon? Ano ka high school? Bulalas na isa pang kasambahay. Umayos si Dahlia sa pagtayo at ngumiti. May pupuntahan akong job interview ngayon. Talaga lang ah. Paano yung bakanting lote? Sino magtatabas nun? Ikaw, ngayon ko lang nalaman na may kakapalan din talaga yung mukha mo, no? Kinawawa mo sa Sir James tapos ngayon iiwan mo lang yung responsibilidad mo? Sabi ni Sir, hindi na raw kailangan yun. Siya na maghahatid sa akin papunta sa pag-a-applyan ko ng trabaho. Nakangiti niyang sagot. Ilang segundo pa, lumabas sa bahay si James. Nag-aayos ito ng necktie habang papalapit. Let's go, Dahlia. Sige po, sir. Sumunod siya sa binata. Hindi niya nakalimutang lumingon at dinilaan ang mga kasambahay na nakanganga sa pinto ng bahay. Dahil sa pagiging distracted, bumunggo siya sa likod ni James. Ba't ka ba nakatunganga dyan? Tanong nito habang inaayos ang nalukot na damit. Wala, sir. May tinitignan lang ako sa likod. Bilisan natin, may meeting pa ako mamaya. Okay po. First time niya makapasok sa sasakyan ni James. Maliit ang modelo nito pero mas sleek at mamahalin kung tingnan. Ba't ba para kang mannequin dyan sa upuan mo? Asar na tanong ng binata. Baka kasi pag dumampi sa akin mga lawang. Natigilan si James. Maging ang sekretary nito saglit na napatingin kay Dahlia. Stop being silly. Malilate na tayo, makukuha mo pa mag-joke dyan. Huling sabi nito bago bumukas ang radyo at bumalot sa kanila ang maingay na tugtugin. Iniwan siya ni James sa labas ng factory matapos sumenya sa isang supervisor. Dito tayo, miss. Iginaya siya ng lalaki pagpasok ng paggawaan. Mataman po siya nitong inobserbahan bago nagtanong. Kaano-ano ka ni Sir J? Kaibigan ho. Talaga? Maniniwala na sana ako kundi lang dahil dyan sa ayos mo. Paano ka magkakaroon ng kaibigang gaya ni Sir? Pasok ka na doon. May lalapit sa'yo mamaya para turuan ka kung paano gamitin ang equipment sa loob. Malalaman mo na rin kung saan ka nakatoka. Imporma nito bago umalis.
Natawa na lang si Dahlia. Hindi nagtagal ang kanyang paghihintay dahil maya-maya pa, nag-umpisa na agad ang orientation. Makailang beses namang sumagi sa isipan ni James si Dahlia mula noon. May mga sandaling napapatanong siya kung tama ba ang napiling desisyon. Pero sa tuwing naririnig niya na maganda naman ang performance ng babae sa factory, alam niyang hindi siya nagkamali. Anyway sir, wala po tayong schedule para sa lunch. Order na po ba ako from Olivia's? Untag ng kanyang sekretarya. Yeah, sure. Teka, si Dahlia ba yun? Katabi ng babae ang taong namamahala ng kanilang factory. Mukhang may problema kaya nandito si Mr. Olaso. Pero ba't kasama nito ang empleyadong si Dahlia? Sir James, nakarating na po siguro sa inyo ang nangyari. Nagkaroon po ng chemical leak kaya kinailangan naming evacuate ang mga taong natira within 12 meters mula sa pagawaan. Napahilot siya sa ulo dahil sa balita. Inasikaso niya ang problema at nagbigay ng karampatang utos para agad na maasikaso ng mga tauhan ang damage control sa pasilidad. Matapos ang lahat, naabutan niya si Dahlia na tulog sa isang sulok. Nilapitan niya ito. Hey, why are you here? Di ka na dapat sumama. Marahang sabi niya. Nagpapalipas ka lang ng gutom dito. Hindi ko alam kay Sir Olaso. Sabi niya sumama ako para hindi ko yung magalit eh. Natawa naman siya. Ano ba sinabi mo sa kanila at nasabi niya yun? Malay ko. Sumusunod lang ako sa kanila. Ayoko mainis sa akin ng superior ko. Kung makakatulong ang presensya ko para sa kanya, edi ayos lang. Inilibot nito ang tingin bago nagpunas ng mata. Umalis na ba si Sir? Kanina pa. Nakalimutan kaya ata sa dami ba naman ang gagawin niya. Anyway, since he's gone, sa akin ka nalang sumama. We are going to have lunch. Tapos ipapahatid kita pa uwi para hindi ka napaparan na sasakyan sa labas. Agad na sumilay ang isang ngiti sa mukha ni Dahlia. Salamat po sir. Kapag naging okay po ulit yung paggawaan, dodoblehin ko po yung pagsisikap. Good. Isinabay ni James ang babae sa kanyang kotse. Maging ang kanyang sekretarya, hindi na nagulat noong makita si Dahlia. Cancelled na po ang orders from Olivia, sir. Pinapalitan ko na lang po ng reservation for 3. Imporma ng sekretary niya. Okay, good job. Pagdating sa kainan, agad na sumalampak si James Cecilia at hinayaan ang kanyang sekretarya na umorder ng pagkain. Tumingin siya kay Dahlia. Inoobserbahan nito ang paligid. Hindi niya direktang tinititigan ng babae pero panaka-naka ang pagsilip na ginagawa niya rito. Kaya kitang-kita niya kung paano kinuha ni Dahlia ang bawat maliliit na wash basin at ininom ang tubig doon. Naglapit ang kanyang kilay nung tikman pa ng dalaga ang bulaklak na nasa loob. Miss Dahlia. Tumikim ang kanyang sekretarya, sabay nag-iwas ng tingin. Para sa kamay po yan. Diyan po dapat ibababad ang kamay niyo. Natigilan ng babae at halos hindi na maipinta ang muka. Napatahimik na lang ang kanilang table. Nabasag lang ang kapayapaan nung dumating na ang pagkain. Itong seafood platter ang in-order ko sa iyo, Dahlia. May natira pang tubig dyan sa wash basin. Gamitin niyo na lang. Salamat po. You're welcome. Sa unang tingin, seryosong kumakain si James. Pero kung titignan ng maigi, mapapansin ang pag-arko ng kanyang labi. Imbes na unahin ang sariling pinggan, tinutulungan niya si Dahlia na himayin ang pagkain nito. Paabot ako ng forceps. Ang isang simpleng gawain ay bago para sa dalaga. Sanay man siya sa ganito, nakakataba pa rin ng puso ang makitang nag-e-enjoy ang babae sa kinakain dahil sa kanyang pagtulong. Lalo pat paminsan-minsan, binabahagian siya nito ng alimango o di kaya talaba. Salamat sa tanghalian, Sir James. Sabi nito na makabalik sila ng sasakyan. You're welcome. Anyway, oras na maging okay ang paggawaan natin, bumalik ka agad at huwag absent. May incentives para sa mga perfect attendance. Opo, sir. Hindi ko kalilimutan yan. Inihatid nila si Dahlia sa apartment nito. Kumaway ang dalaga ng may napakalapad na ngiti. Kahit si Secretary Choi, napatango. Magandang babae si Miss Dahlia, sir. Komento nito. Talaga?
Makinis sa mukha niya. Morena. May bilog ang mga mata. Kung iisipin para siyang manika. Di po ba? Saglit na napaisip si James. Inalala niya ang mukha ni Dahlia at tumango. Well, yes. She's pretty. Nagugustuhan mo ba siya? Hindi ho. May girlfriend na po ako. I just wanted to know. Nakikita niyo rin po ba yung napapansin ko? Oo naman, no. Di naman ako bulag. I'm sure, makakapag-asawa ng mayamang negosyante si Dahlia. We can help her meet new people. Baka mainis sa inyo yun, sir. That's silly. Magpapa-matchmaker na nga ako bukas. Bukas sagahan mo ang pagpunta. Kailangan nating ipaalam sa iba ang problema sa paggawaan. Yes, Sir James. Humilig siya sa backseat at naalala muli ang ginawa ni Dahlia kanina. Natawa siya. Hindi niya magawang lingunin na nagtataka mukha ng sekretarya niyang si Secretary Choi at baka mamroblema pa ito sa takbo ng kanyang utak. Nakagawian na ni Mr. Olaso na isama si Dahlia sa tuwing pupunta ito ng headquarters upang mag-report. Marami ang nagtatanong kung anong koneksyon niya kay James, pero hindi sila gaya ng mga kasambahay ng lalaki. Walang nabubuong masamang chismis dahil kahit siya mismo napapagalitan pa rin naman kapag uma-absent o nagkakamali sa trabaho. Tinandaan ni Dahlia ang ruta ng kotse ni James nung minsan siya nitong isabay sa pag-uwi. Kapag oras na ng uwian, sinasadya niya maghintay sa intersection hanggang sa makita ang pamilyar na kotse ng binata. Hindi niya mawari kung bakit gano'n na lang ang pagtahip ng kanyang puso sa tuwing naaabutan niya ito. Miss Dahlia, good evening. Bati ni Secretary Choi matapos siyang pagbuksan ng sasakyan. Hello po sa inyo. Kumusta po, Sir James? Naabutan niya ang lalaki sa loob na masama ang tingin sa bintana. May inaamoy itong ointment habang nagbabasa ng tablet. Kumusta ang factory? Ayos naman po. Naaabot ang quota araw-araw. Walang aberya sa equipment at sakto lagi ang bilang ng tools. Walang nawawala. Good. Huminga ito ng malalim bago pumikit. Napatingin si Dahlia kay Secretary Choi. May problema ba? Masakit ang ulo ni Sir James. Gusto mo bang masahihin ko yung ulo mo? Marunong ako. Alok niya bago lagyan ng alkohol ang kamay. Akala ni Dahlia tatanggi si James. Makalyo ang palad niya at hindi biro ang pamumutok ng ugat sa kanyang kamay. Gayon pa man tumango ang binata at nakuha pang umiti. Thank you. Ako, mukhang stress ka sa trabaho, sir. Kung may free time kayo, subukan niyo magpamasahe minsan, nakakabawas ng pagod yun. Talaga? Kaso kailangan ko isama si Mama. Kapag wala akong trabaho, dapat magkasama kami. She might feel bad. Ayokong isipin niya iniiwan ko siya. Eh di magpamasahe kayong dalawa. Paano ko makalimot siya sa gitna ng masahe? Baka atakihin niya yung humihilot sa kanya. There was this one time, namasyal kami sa mall. Napadaan kami sa arcade at bigla na lang siya na-trigger dahil sa dami ng ilaw doon. Napakaingay pa. Bigla siyang nagwala. Naging praning si Mama at nakapanakit ng ibang tao. As much as possible, gusto kong ilayo siya sa ganon. Napalunok si Dahlia. Kung gusto mo, kapag wala akong trabaho, subukan kong puntahan si Ma'am Imelda at lalaruin ko siya. Para makapagpamasahe ka, mabait sa akin si Ma'am. Hindi ako sasaktan nun. You're not sure, sweetheart? Bulong ni James habang pinipisil niya ang ulo nito. Tumambol ng malakas ang puso ni Dahlia at natawa siya. Hindi nga. Bigyan mo ako ng isang araw kasama si Ma'am. Panigurado magiging friends kami. Alright, ikaw bahala. Naabutan ni Dahlia ang mapanuksong ngiti ni Secretary Choi sa salamin. Nag-iwas lamang siya ng tingin at pinagpatuloy ang pagmamasahe sa ulo ni James. Hanggang sa marating nila ang kanyang apartment. Salamat, sir. Sa linggo pupunta ako sa inyo. Papasok ako sa bahay niyo. Sasabihan ko ang mga kasambahay. Sige na, thank you so much. Nung makalayo ang kotse ng binata, inilabas ni Dahlia ang phone. Nagre-ring ito at si Gina ang caller. Gina, may kailangan ka? Wala naman. Gusto ko lang sanang kumustahin kita. Tagal mo hindi nagparamdam eh. Napailing siya doon. Ba't pa ako tatawag sa'yo? Alam ko namang hindi ka naman pala buntis nung umalis ka dito. Sorry na, pero totoong namimiligro ang buhay ko noon. Sinubukan ko lang sabihin sa kanila na buntis ako para tignan kung maawa ba sila sa akin o hindi. Ayun, alam nating parehong hindi, di ba? Huwag ka na maghalit. Pinag-alala mo lang ako sa wala.
Kala ko talaga magiging single mother ka tas magiging delikado ang buhay ng inaanak ko. Alam mo ba kung gaano kahigpit ang agawan ng manas sa mga mayayaman? Buti sana kung nakabuo kaso wala. Hindi na gumagana ang kamandag ni Felipe. Nakakainis na ewan. Napasinghap si Dahlia. Alam mo, Gina, tama nga talaga si James tungkol sa'yo. Sabi niya na huwag kitang kaibiganin eh. Sana nakinig na lang ako, imbes na sagutin ko pa tong tawag mo. Ay, naging close kayo? Siya sana ang pipikutin ko eh. Kasi bata pa. Yummy, kaso mautak ang lalaking yan. At mukhang ayaw niya sa mga gaya ko. Sabi na nga ba eh. Sa huli, gusto niya ng mga gaya mong pasweet at simple. Iniinsulto mo ba ako? Hindi pinupuri nga kita eh. Tignan mo nga ang sitwasyon nating dalawa. At sabihin mo kung may lugar pa ba ako para okrayin ka. Aba malay ko sa'yo. Ikaw yan pa rin ang tawag sa akin. Hanapan mo ako ng trabaho, Dahlia. Last na talaga to, sige no. Kung di ako nagsinungaling, magiging close ba kayo ni James na yan? Hindi, di ba? Kaya bilang pagtanaw ng utang na loob, bigyan mo ko ng chance. Ayoko rito sa amin. Mababa ang minimum natin dito. Ang mahal-mahal ng skincare ko, alam mo yan. Reklamo ni Gina. Napahilamo siya ng palad. O na, basta pagdating dito, huwag kang magreklamo sa trabaho mahahanap ko Huwag kang umasa na porke nag-uusap kami ni James, para bang may hawak na ako sa leeg ng tao. At pwedeng mag-demand ka ng kung ano-ano. Tigilan mo yan. Yes girl, salamat Promise last na talaga to. Napahawak si Dahlia sa ulo. Hindi niya mawari ang nararamdaman. Gusto niyang pagsabihan si Gina, pero alam niyang hindi papasok sa hokotin nito ang anumang sasabihin niya. Para itong niyog na bakal ang laman. Sumandal siya sa pinto ng apartment at nag-isip ko anong magandang gawin nila ni Madam Imelda sa linggo. Ang dami-dami niyang idea pero isa lang ang tumatak sa kanyang puso. Parang gusto niyang mag-videoke. Lumipas ang ilang araw, maagang gumising si Dahlia pagsapit ng linggo. Madilim pa man sa labas, naglalakad na siya papunta sa sakayan ng jeep. Kasabayan niya tuloy ang mga nagbebenta sa talipapa. Pagdating sa gate ni James, pupungas-pungas siyang tiningnan ng gwardya bago tamad na binuksan ang maliit na pinto. Pumasok siya at bumati sa lahat. Magandang umaga po. Magandang umaga din. Tumuloy ka na sa loob. Nakasara pa ang ilaw ng bahay ni James. Naglaro siya ng snake-snake sa keypad na cellphone. Napukaw ang kanyang atensyon sa sigaw ni Aling Letty. Hoy babae! Naku ikaw Dahlia, ginulat mo ako? Pasensya na po. Ay sino bang pinunta mo rito ha? Si Ma'am Imelda, ang sabi ni Sir James na banggit niya raw na darating ako eh. Oo. Ay malay ba namin tutuloy ka talaga? Pumasok ka na sa loob. Naghahanda kami ng almusal. Gusto mo ba ng kape? Himala at bumait ito sa kanya. Nakapagkape na po ako sa bahay. Sigurado ka ha? Baka sabihin mo kay Sir James, pinagdadamutan kita. Yamot na sabi nito. Umiling si Dahlia at di na lang pinansin ng matanda. Maya-maya pa, bumaba si James para tignan kung anong komosyon sa sala ng bahay. Nandito ka na? 5:00 pa lang na umaga. Masyado ba maaga yung pagdating ko? Namilog ang mga mata ni Dahlia. Sige lalabas na muna ako. Not really. Stay there, sabay na tayong kumain. Magulo pa ang buhok nito at halatang kababangon lang nito mula sa kama. Umupo siya sa sofa at hinintay ang pagbaba ni Ma'am Imelda. Dahil ayaw siyang patulungin ni na Aling Letty sa kusina, nanood na lamang siya ng palabas sa TV hanggang magising sa wakas ng ginang. Hi, may bisita pala tayo. May asikasuhin ba kayo may kinalaman sa trabaho? Ikaw ang pinunta niya rito ma. Entertain your guest. May lakad ako ngayon kaya hindi kita masasamahan. Is that so? Sige na nga, boring ka din namang kasama. Wala tayo ibang mapag-uusapan kundi ang trabaho mo. What's your name, Iha? Ngumiti si Dahlia at nagmano sa ginang. Hello po ma'am, ako po si Dahlia. Your name is very familiar to me. Nagkakilala na ba tayo noon? Opo, pero busy kayo kaya siguro hindi niyo ako maalala. Tumango ang ginang at hindi na nag-usisa pa. Isang maganang almusal ang pinagsaluhan nilang tatlo. Nagpaalam si James sa ina pagkatapos maligo. Alis na ako ma. Dahlia ikaw na muna bahala kay mama habang wala ako. You guys have fun.
Ba't mukha kang sad? Untag ni Ma'am Imelda. Akala ko ba ang pinunta mo rito ay ako? Ba't parang sumunod na kay James yung mata't nguso mo? Di naman ho. Kayo po medyo mapagbiro din. Okay, yan ang sabi mo ha? Mapanuyang ani Ma'am Imelda bago siya pinapasok sa loob ng silid. Matagal ko nang gusto magpa-manicure, pero ayaw naman akong palabasin ni James. Marunong ka ba? Para hindi unfair. Lilinisan ko rin yung kuko mo. Salitan tayo. I am so bored. Na-excite naman si Dahlia. Talaga po? Marunong kayo? Sige, gawin natin agad. Nauna niyang inasikaso ang kay Ma'am Imelda. Nagustuhan nito ang magaan niyang kamay pagdating sa pangangalikot ng kuko. Gusto mo bang ipahands pa natin yung kamay mo, dear? Hindi naman masakit pero as a woman, magaspang ang kamay mo. Hindi ka ba nahihirapan? Mas mahihirapan po ako kapag walang kalyo, ma'am. Kapag susuotin ko yung gloves, mababasa ng pawis yung kamay ko, edi ako rin po yung maiilang. Kung sa bagay, my late husband, makalyo din ang kamay nun. He's very hardworking. Alagang-alaga niya ako hanggang sa mawala siya. Naaalala ko siya sa palad mo. Mahal na mahal niyo po si Sir, no? Nakangiting tanong ni Dahlia. Yes. Nung una, hindi, kasi hindi ko siya type. Gusto ko yung Pinoy. Malakas ang dating sa akin kasi mas nagkakaintindihan kami. Pero sa pagtagal, nagawa niya ring tunawin ng malabakal kong puso. He's great, kaya wala akong pinagsisisihan. Ikaw, saan kayo nagkakilala ni James? Po? Sa mall po. Nagkibit balikat siya sabay ngiwi. May alitan po kami noon, tapos nagkabati din. Really? That's unusual. Well, marami naman talagang bagay na mahirap ipaliwanag sa mundo. Alam mo ba yung kanang bahagi ng lupa namin dito na kalbo? Hindi ko alam kung sino may gawa nun, pero wala na yung mga damo ron. Hindi man lang inubos yung sa unahan lang ang nilinisan. Sayang. Napahagikgik si Dahlia. Hindi siya pinansin ni Ma'am Imelda. Bagkos tinignan nito ang kanyang kamay. So pretty. Ako naman ang gagalaw sa kuko mo. Halika, magpalit tayo ng pwesto. Matapos ang 2 oras, nakontento na si Dahlia sa kamay niyang may iba't ibang disenyo sa bawat daliri. Magkaiba rin ang kulay kaya hindi mawari kung anong inspirasyon ang gumawa. Isn't it great? Itong isa, this is my favorite. Yung kulay itim po. Yes, kasi hindi masakit sa mata. Bakit hindi niyo po ginawang itim ang lahat? Don't be silly. Hindi na siya agaw atensyon kung magkakapareho sila. Nagpasalamat si Dahlia sa ginang at inaya ito na ilabas ang sound system sa balcony ng bahay. Nag-set up siya upang makita nila ng maayos ang lyrics ng kanta at ilang saglit pa, bumalot sa paligid ang nakakabinging sigaw ni Ma'am Imelda sa mikropono. Kahit si Dahlia, nagdalawang isip kung tama ba ang naging desisyon niya. Ilabas ang wine, maganda ng snacks. Atas pa nito habang nagsisearch ng kakantahin. Nung umuwi si James, nag-alala ito para sa ina. Sinabi ko nang natitrigger si Mama sa malalakas na ingay, di ba? Alanganing ngumiti si Dahlia. Mukhang ayos lang kay Ma'am kapag sa kanya galing ang ingay. Hindi naman siya natataranta. Sabay nilang pinanood kung paano kumending-kending ang ginang bago isinuko sa wakas sa mikropono. Oh, James, nakauwi ka na pala. Yes, Ma. Kumusta ang pakiramdam niyo? I am so happy. Mabuti na lang at dumating si Dahlia kasi kung wala siya, I will be sad here forever. Eksahirada nitong daing sa anak. Gumilid si Dahlia at hinayaan si James na ipasok sa silid ang ina. Nakatulog ito maya-maya. Kaya inalis niya ang sound system at nagligpit ng mga gamit. Pasensya na kung pinag-alala kita tungkol sa mama mo Panimulaan niya nung lumabas ng kwarto si James. No, it's fine. Ang saya-saya nga ni Mama. Ngayon ko lang siya nakitang ganito kaingay. Siguro masyado lang talaga akong tahimik. Kaya naiilang siya kapag ako ang kasama. Umiling si Dahlia. Lalaki ka kasi, okay? Hindi pareho ang hilig niyo kaya natural lang na hindi kayo magkasundo sa lahat ng oras. Well, I'm glad that you're here. Yumuko si Dahlia para itago ang ngiti. Malaki ang naitulong mo sa akin. Kaya kahit kailan, basta kailangan niyo ako ni Ma'am Imelda, nandito ako. Sa katunayan, may ibang motibo rin si Dahlia kung ba't gustong-gusto niyang mapalapit sa mag-ina.
Gusto niyang makaklose pa si James, maging totohanan ng kanilang pagkakaibigan at di yung pahapyaw lang na batian na nangyayari. Hanggat maaari gusto niya nang maging involved at ngayon unti-unti na yung nagkakatotoo. May dumagdag sa routine ni James. Kung dati nasa bahay lang siya at natutulog tuwing linggo, ngayon, inaabangan niya ang pagdating ni Dahlia upang tignan kung anong naisip nitong pakulo kasama ang kanyang ina. It was exciting. Tila siya batang naghihintay ng regalo sa darating na Pasko. Masaya siyang malaman na ginawa ng priority ni Dahlia ang pagbisita sa kanila ng kanyang mama. At alam niyang hindi na ito simple para sa kanyang puso. Hindi masama ang maging grateful. Pero yung tipong ina-expect niya ang pagpunta ni Dahlia at nalulungkot siya kapag hindi ito tumutuloy, isang patunay na lumalalim na ang kanilang koneksyon. Ba't parang ayaw niyo, Sir James? Dahil ba isang factory worker lang si Miss Dahlia? Tanong ni Secretary Choi. Napailing siya. Di ganon. Magtapat ka nga, ganun ba ako kababaw sa paningin mo? Hindi ho. Pero kung mag-react kasi kayo, para ba magugunaw na ang mundo dahil nagugustuhan niyo na si Miss Dahlia? You know how we started, di ba? Hindi maganda ang pagsisimula naming dalawa. Isa pa, baka maging problema sa kanya yung ginawa ko noon. Pinadakip ko siya. Di patas na kayo ngayon. Di ba, sinaktan ka rin niya? Kung tutuusin, nasa parehong level kayo ngayon. Yan ay kung totoong hindi issue sa'yo na mahirap siya at may kaya ka. Lumabas si James upang layasan ang kanyang sekretarya. Napakadirekta nito magsalita at talagang napupukaw ang kanyang isip sa tanong na yon. Nakita niya si Dahlia na nagbabasa ng magazine sa lounge area. Tinabihan niya ito at nag-offer na bumili ng panghimagas. Wag na, busog pa ako. Ikaw, nagugutom ka na ba? Tanong nito sa kanya. Hindi sumagot si James at mas piniling tingnan ang binabasa ng dalaga. Look, itong bracelet. Nagustuhan mo ba ang disenyo nito? Couple design yan. Kanino ko ibibigay ang kapares? Sa akin. I mean, this is gold. Bagay ito sa kutis mo. I don't hate the design as well. Nakangiting alok niya. Natigilan si Dahlia. Alam mo ba kung para saan na isang couple bracelet? Para sa magkarelasyon. Alam mo naman pala, nakukuha mo pa magbiro. Yumuko si Dahlia. Napansin ni James ang pamumula ng tenga nito. Sinubukan niya muli. I mean, wala nga tayong relasyon. Pero baka pwede nating simulan. Anong ibig mong sabihin? Nakalimutan na ni James na nasa tanggapan siya ng sariling kumpanya. Ang mahalaga lamang sa pagkakataong yon ay marinig niya ang sagot mula mismo sa labi ni Dahlia. Gusto kitang ligawan. Ayos lang ba kung susubukan ko, Dahlia? Bumagsak ang panga nito at nagpunta na saan-saan ang mga mata ng dalaga. Hindi nito makayang tingnan siya sa muka. Lumakas ang loob ni James. Look, ayokong isipin mo na pinipilit kita. Kahit tanggihan mo ako, hindi ka matatanggal sa trabaho. Walang magbabago. Pwede mo pa ring bisitahin si Mama. There's no punishment for letting me off. Ang gusto ko lang maging permanente ka sa buhay ko, Dahlia. I would hate to miss this chance with you, pwede ba? Sunod-sunod na naging pagtango nito sa kanya. Oo, ang ibig ko sabihin, sige, walang problema. James. Natawa siya sa excitement nito. Malaki ang chance na hindi mapupunta sa wala ang kanyang panliligaw. Sinundo siya ni Secretary Choi. Sir, may 1 p.m. meeting po tayo. Scheduled po sa conference hall. Papunta na. Bumaling siya kay Dahlia at ngumiti. Gusto mo ba sabay na tayo umuwi? Hintayin kita sa labas ng paggawaan. Wag na, baka sabihin nila bawal yun. Walang restriction na ganun. Hindi ka nagtatrabaho dito sa loob ng kumpanya, kaya walang nalalabag na pamantayan. Pwede bang kumain tayo sa labas? Maganda sana kung tayo lang muna. Saka na natin isama si Mama kapag nasubukan nating tayo lang. Alam kong hindi ka mapapakali kung hindi siya kasama. Tumango naman ito. Sige, salamat James. Nag-init ang kanyang puso. Sa wakas wala na ang pagtawag nito sa kanya ng sir. Para siyang ibang tao sa tuwing tinatawag ni Dahlia ng ganon. Lumayo siya bago pa man magbago ang isip at ipakancel ang meeting para samahan si Dahlia. Napakalaki ng ngisi ni Secretary Choi. Umiling na lamang siya at tumahimik para maiwasan ang panunukso nito. Tumingin siya sa suot na relo at halos mapailing. Napakatagal pa ng kanilang uwian. Lumipas ang ilang linggo at nagmistulang prinsesa si Dahlia. Maaga siya kung sunduin ni James
At gabi na ako umuwi sa apartment dahil sa pamamasyal nilang dalawa. Natuto ang lalaki na magliwaliw at minsan pa'y hawak kamay silang naglalakad sa madilim na kalsada. Ang tanging rason kung ba't di niya ito sinasagot ay si Ma'am Imelda. Gusto niya ipaalam sa ginang ang lahat bago matiyak na magiging maayos ang takbo ng kanilang relasyon. Malaking bagay sa kanya ang pagpayag ng ginang. Wala siyang mga magulang o kapamilya na magtatanggol sa kanya at ang kanyang sarili lang ang masasandalan sa oras na may problema. Kaya kailangan niyang maniguro. Alin sa mga yan ang paborito mo, Dahlia? Untag ni Ma'am Imelda habang sila'y nagdidilig ng halaman sa likod ng bahay. Nag-unat siya mula sa pagbubunot ng tumutubong damo sa garden at tumayo. Ano po, ma'am? Saan sa mga flower na yan ang paborito mo? At nang mapalitan ko ng pangalan, ipagtatanim kita ng napakaraming bulaklak na gusto mo para naisin mo lagi na bumisita rito. Gusto niyong maglagya ako rito, ma'am? Yes, masaya ako kapag nandyan ka. Anyway, ba't laging ma'am ang tawag mo sa akin? Di ba dapat mama? Naumid si Dahlia. Inobserbahan niyang maigi ang matanda upang tignan kung galit ba ito o hindi. Bakit niya po nasabi yan? Magka-holding hands kayo lagi ng anak ko. Kayo na ba ni James? Nakita kong hinalikan kanya sa noo. Huwag mo sabihing friendly neighbors lang kayo. Natawa naman siya. Nanliligaw pa lang ho. Alam niyang gusto ko siya pero mas importante sa akin na okay rin ako para sa inyo. Then you don't have to worry about me, Iha. I love you the most. Kaya sige, be with him. Proud and loud. Huwag kayo nagbubulungan sa harap ko. Aba. Kung ganun po, gusto ko po itong mga santan, Mama. Okay, dear. Magtatanim tayo ng marami. Excited na naghintay si Dahlia sa pag-uwi ni James. Nung makita siya nito, agad siyang tumakbo at sinunggaban ng halikang lalaki. Yes! Aniya dito. Bumunghalit ng tawa si James. Kumaway ito sa ina na naghihintay sa pinto bago sinuklian ng matamis ng ngiti si Dahlia at halik sa labi. May kinuha ito sa bulsa at pinakita sa kanya. May bibigay ko na sa'yo sa wakas tong couple bracelet. Noong 1 linggo pa to dumating. Bumaba si Secretary Choi mula sa kabilang pinto ng kotse at tumango. Congratulations, Ma'am at Sir. Nahihiyang bumitaw si Dahlia at inabot ang kamay ng nobyo. Sabay silang pumasok sa bahay upang pagkwentuhan ang nangyari nung araw na yon. Walang mapagsidla ng tuwa si Dahlia. Ganon din ang sinasabi ni James sa pamamagitan ng ngiti nito na hanggang sa pagtulog, dala ng lalaki. Ito na yata ang kakatuwang epekto ng pag-ibig. Lumipas ang 6 na taon, naging hilig ni Dahlia ang pag-aasikaso at pagliliwaliw kasama si Mama Imelda. Dahil laging busy si James, ang ginang ang kanyang nakakasama sa bawat lakad. May mga araw na natatakot siya para dito, lalo na kapag sinusumpong ng sakit. Pero ayaw niya namang ikulong sa bahay ang ina ng kanyang boyfriend. Mas lalo lamang lalala ang kondisyon ni Mama Imelda kung ihihiwalay ito sa mga tao. Nakakalimot man ang matanda, hindi ibig sabihin nito, hindi na rin siya nakakaintindi. Iha, I baked this. Saad nito. Lumapit siya rito pagkatapos tahiin ang napunit na white shirt ni James kagabi. Ano yan, ma? Bread, tikman mo, mainit-init pa. Baka mapasok ka, ha? Kumagat si Dahlia sa niluto nitong tinapay at agad na pangiti. Kulang yata sa asin, ma. Really? Wait, titignan ko sa ingredients kung naka-check ba ang asin. At mukhang wala nga. Oh my God, I'm so sorry. Natawa siya ng malakas. Pahiran na lang natin ang salted butter, ma. Tama naman lahat eh. Masarap din to sa kape. Really? Baka pinapagaan mo lang ang loob ko. Manaman ako pa. Kailan ba ako nagsinungaling sa inyo? Lagyan na natin habang wala pa si James. Excited itong nagbukas ng ref. Let's go! Kinagabihan, unang hinalikan ni James ang pisngi ni Dahlia bago niyakap ang ina. Tinikman nito ang tinapay at agad na pinuri ang galing ni Mama Imelda sa pagluluto. This is very good, Mama. Is that so? Magkatulad talaga kayo ni Dahlia. Wala nang ibang alam sabihin kundi yan. But it's true. Anyway, magbihis kayong dalawa at lalabas tayo. May magandang nangyari sa trabaho kaya gusto ko sana mag-celebrate tayong 3. Let's go. Sabay pa silang nag-ayos sa kwarto. Sinigurado ni Dahlia na tama ang pagkakalagay ng makeup ng ginang
Minsan nanginginig na ang kamay nito at hindi nakakahawak ng mga kagamitan, kaya kinailangan niyang alalayan minsan. Pretty na ba, iha? Opo, Mama. Ang ganda-ganda niyo po. Ipinagpapasalamat lagi ni Dahlia na kasundo niya ang ina ni James. Hindi to gaya ng iba na minamaliit ang kanyang pinanggalingan o iniisip na pera lang ang habol sa nobyo. May kaya man o wala, ang gusto lang ni Dahlia yung lalaki na aalagaan siya at mamahalin. Narinig niya na ang kwento kung saan bangungot ang pakikisama sa lalaking masakit kung magsalita. Kahit na hindi maganda ang sinimulan nilang dalawa ni James, hindi nito kailanman inungkat ang topic na yon para lang manalo sa argumento. Bukas ang isipan nito at maayos na kausap kahit pagalit. Let's go. Inalalayan ni James ang kanyang pagbaba ng hagdan. Sunod naman ay si Mama Imelda hanggang sa makarating sila sa kotse. May kung anong mahika ang bumalot sa kanila nung gabing yon. Ramdam ni Dahlia sa kalmadong ihip ng hangin o sa kislap ng mga mata ni James. Madilim ang 5-star restaurant na kanilang pinasukan at mukhang abandonado sa unang tingin. Sa ibang kainan na lang kaya tayo pumunta? Suhestyon niya sa lalaki. Tumabi si James at pinauna siya sa loob ng kainan. Bumulaga sa kanyang nakakabulag na liwanag pagkatapos ng iilang hakbang. Tumugtog ang pagbati na happy birthday sa speaker. Natawa siya ng malakas. Naalala niya sa wakas kung anong okasyon ngayon. You forgot your own birthday? Niyakap siya ni Mama Imelda. Happy birthday, dear. May bibigyan ko regalo sa'yo pag uwi natin ng bahay. Watch out. I have a feeling. Baka titulo na lupa ibibigay ni Mama para sa'yo. You exposed me. Dapat hindi mo sinabi. Hinampas ng ginang ang balikat ng anak. Namilog ang mga mata ni Dahlia. Ma, kahit damit na lang ho o sapatos. No, I should give you something that you deserve. Nagsimula ang kanilang dinner. Nagustuhan ni Dahlia lahat ng pagkaing nakahanda. Masarap man ang bawat putahe. Ang nagpapaganda ng gabi ay ang mga taong kasabay niya sa pagkain. Pagkatapos ng hapunan, agad din silang bumiyahe pa uwi dahil oras na ng pagtulog ni Mama Imelda. Habang nasa daan, huminto si James para ipakita sa kanya ang isang espesyal na banner sa labas. Napangiti si Dahlia nang makita ang napakalaking signage sa tabi ng daan. Itinatanong ang 4 na salitang matagal niya na ring inaasam na marinig. Will you marry me? May nakahanda itong singsing. Isang sinaunang disenyo na may napakalaking bato. Pamilyar sa kanya ito. Pinakita ni Mama Imelda sa kanya ang singsing noon. Sinabing ipinapasa ito sa panganay na lalaki ng pamilya Fielder at binibigay sa kanilang asawa. Yes, sagot niya. Nakangiting nagmamasid sa kanila ang ina ni James. Hinayaan sila nito na pagsaluhan ng masayang sandali bago lumapit upang yumakap. Congratulations sa inyo. Nandito lang ako lagi para gabayan kayo, understood? Salamat, Mama. Matagal niyang pinag-isipan kung kakayanin niya ba ang panghabang buhay na pakisamahan si James. Naisip ni Dahlia na kapag nakayanan nitong manatiling tapat at mapagmahal, makakayanan niya ring magtiis sa hirap ng buhay basta lagi silang magkasama. Lumipas pa ang 5 buwan, dumating na sa wakas ang pinaka-inaabangang araw ng kasal. Nariyan ang mga kasosyo ni James. Kay Dahlia naman, si Gina ang kanyang inimbitahan. Nilapitan siya nito matapos ang seremonya. Hindi ko inakala na mauuwi sa ganito ang pagsugod mo kay James. Dati inaalala pa natin na baka mapano ka pero ngayon, kinasal ka sa kanya ha? Mabuti na lang at hindi malala naging resulta ng ginawa natin. Kung napahamak tayong dalawa, saan kaya tayo aabutin, di ba? Oo nga. Pinagsisisihan ko na yung ginawa ko, friends forever. Oo naman, kahit papano, may pinagsamahan tayo. Sinalubong siya ni James sa labas ng simbahan. Hinalikan siya nito sa noo sabay ngiti. Hello to the most beautiful bride. Hi, nasabi ko na bang I love you? Kahit ulit-ulitin mo, hindi ako magsasawa. Let's go. Naglakad sila papunta sa kotse at kumaway sa mga bisitang nakamasid. Napakasaya ng umagang ito para sa lahat. Kahit si Mama Imelda, hindi na mabura ang ngiti sa muka. May mga araw kung kailan sinusubok ang kanilang katatagan para manatili sa tabi ng isa't isa. Sigurado si Dahlia na kahit si James may reklamo rin tungkol sa kanyang ugali.
Pero ang pinaka-importanting natutunan nila sa lahat ng yon ay natural lang na hindi perpekto ang isang tao. May mga sandaling nagkakamali ito at mapapahiya, malulugmok o magyayabang. Pero hindi dapat maging hadlang yun para respetuhin at mahalin ang karelasyon. Dahil sa mga panahon kung kailan tayo naman ang kulelat, sila ang ating masasandalan at makakapitan. Ang pagsasama ng dalawang tao, hindi lang para sa mga araw kung kailan masaya ang lahat, kundi pati na rin sa mga panahong pinanghihinaan tayo ng loob. Ang importante, maging solid sa isa't isa at pagkatiwalaan ng isa't isa dahil kayo magkakasama habang buhay. The end.